Good morning! Welcome back to my channel. Ngayon gagawa na naman tayo ng isa na namang napakasarap na pwedeng breakfast, snacks, or kung ano pa man at lalong pwede mo po itong pang negosyo. So bago po tayo mag-start, kung di ka pa po nakasubscribe, click mo po ang subscribe at ang notification bell para palagi ka pong updated. Ito po yung mga ingredients natin: 1/3 cup melted margarine, 2 large eggs, 1/2 cup cocoa powder, 3/4 cup sugar, 1 cup all-purpose flour, 2 teaspoon baking powder, 1 teaspoon vanilla, isang sachet ng 33 grams na powder milk, at 1/4 teaspoon na salt. At syempre, yung 1/2 cup na powder sugar. Kailangan natin yun mamaya. So, mag-start na tayo. Yan, ang pinakauna ko pong inilagay ay yung egg. Hala, nakikita pala yung image ko dyan sa aking mixing bowl. So yan, whisk lang natin yung 2 piraso ng egg. Then, lagay ko na po yung vanilla. 1 teaspoon lang yung vanilla na nilagay ko dyan. Yung salt, ilagay na rin. At yung sugar na 3/4 cup. So, sa sugar po, pwede ka mag-adjust. Depende sa'yo. Pwedeng kalahati lang na cup or pwedeng more. Then, nilagay ko na po yung melted margarine. Palit lang po ako ng whisk kasi mabigat yung isa. Mas madaling gamitin itong silicone. Then, ilalagay ko na po yung cocoa powder. Ayan. Kalahating cup lang yung cocoa powder natin. At i-whisk ko lang po maigi para ma-mix yung ating cocoa powder. Ayan, chocolate na po siya, ang bango. Ayun, kailangan mahalo po nating maigi yung chocolate natin para masarap. Then, ilalagay na natin yung gatas. So, ito pong gatas, optional lang po ito. Pwede ka namang walang ilagay na gatas dyan. Pero, naglalagay po ako ng gatas para meron siyang additional na sarap. 'Di ba? So, mas masarap kapag merong gatas. Yan. Then, dahan-dahan ko na pong ilalagay yung all-purpose flour. So, isang cup lang muna yan. Mamaya tayo mag-a-adjust kung hindi pa siya kayang kung hindi pa siya kayang bilugin. Ayan, magpapalit tayo ng whisk kasi bumigat na. So, gamitin na lang natin itong spatula. So, this time, hindi pa siya kaya na ma-mold gamit ang kamay kasi masyado pang malambot yung dough na nagawa ko. So, magdadagdag ako dito ng 1/2 cup na all-purpose flour. Yan, antayin ko lang na ma-mix ko ng gusto. Saka natin ilalagay yung 1/2 cup na all-purpose flour. So, hindi ko po yun isinulat doon sa ingredient kasi adjustment lang yun yung 1/2 na cup na flour. So, adjustment lang po yan kaya hindi ko siya inilagay doon. Kasi masyadong basa. So, hindi ko siya mabibilog-bilog.
So, nagdagdag ako. Minsan kasi gano'n, yung nabibili nating flour, mahina siyang umabsorb ng tubig, ng liquid. Kaya parang, nagiging siya, anong tawag do'n? Nagiging mas basa. So, nag-add po ako ng flour dyan na 1/2 cup. Wala po yan doon sa listahan. Ayan, at this time po, tamang-tama na yung ating dough para mahulma natin na pabilog, mabilog-bilog natin siya para maging maging korting cookies. Ayan. Minamasa ko pa ng konti bago tayo mag-start para masigurado tayo na lahat talaga ng ingredients na pinaghalo-halo natin ay well combined na. At wala na diyan buo-buo. Ayan, ang ganda na ng ating dough. At pwedeng-pwede na tayong mag-start na gumawa ng mga crinkles natin. Okay, at gamit po yung 1 tablespoon para meron akong guide pero hindi naman ito masyadong saktong pare-pareho pero para lang meron akong guide, gamit ko po ay 1 tablespoon. Tapos ganyan lang, bilog-bilogin lang. Hindi pala nakita sa video yung kamay ko. Pasensya na po kayo pero yan, bibilog-bilogin lang natin ang kamay natin tapos igugulong natin doon sa powder sugar tapos pwede nang ilagay sa baking tray. Ayan, at uulit-ulitin lang natin yung procedure na yan hanggat sa maubos natin yung ginawa nating dough. Ayan, ready na yung ating mga chocolate crinkles at isasalang na natin to sa oven. So, 180 po yung init ng oven ko at lulutuin ko po ito ng 10 to 12 minutes. So, saktong-sakto na po yan. So, ito pong crinkles na nagawa natin ay napakasarap po. Sana matry nyo din po ito. So, after 10 minutes, ganyan ang itsura niya sa loob ng oven. Binipicturean ko lang siya mula dito sa labas. Ayan. At ngayon po, ready na yung ating chocolate crinkles. Tatanggalin na natin sa oven. At medyo papa-cool down lang muna natin bago natin ilipat sa
paglalagyan natin. Ayan na siya. Ayun, crinkles na yung itsura niya. Ayan. Sana po nakapagbigay na naman ako sa inyo ng idea kung papaano po gumawa ng chocolate crinkles. Ito po, malapit na yung Pasko. Pwedeng-pwede po natin itong ipangregalo. Pwedeng-pwede rin po natin itong gawing business. Gagandahan mo na lang talaga yung packaging para mas maibenta mo siya ng mas mahal. So, ilalagay mo to sa magandang tub or kaya lalagyan mo ng ribbon yung tub para lang siya magiging perfect na pangregalo ngayong Pasko. So, yun lang po muna para sa araw na ito ipapakita ko pa pala sa inyo yung loob ng nagawa kong crinkles. Ayan, hahatiin natin. Yun. Ayan. Malambot po siya at chewy. So, yun lang po. Thank you so much for watching and don't forget to subscribe my channel. Thank you po.